Hi guys, good morning. I have to tell you something. Um, so this happened. I had a dream few days ago, just this week, and I've already recorded this, pero hindi ko pa siya ina-upload because I missed out mentioning the last part, which I think is the most important. So, ayusin natin. So, dati pa akong nananaginip madalas na marami akong mga dreams. So, I had several dreams na nagkatotoo na. Um, Specifically this car, ilang beses ko to napanaginipan before pa, nung single pa ako. I had a friend na napanaginipan ko rin yung first car niya, kung anong kulay ng first car niya. I had a friend na napanaginipan ko yung gender ng anak niya. And my personal, yung mama ko, napanaginipan ko yung personal life niya. And so, and I had a series of specific dreams since last year. And that's why I think starting this year ko lang nasabi sa sarili ko na I won't be taking my dreams lightly na. So, this specific dream na nangyari few days ago, para siyang ending nung series of dreams ko last year. So, yung panaginip ko last year is always, I'm in a place now na maraming tao. Minsan ang setting is yung lugar namin sa Alabang. Minsan sa bundok na may kubo, ganon. I think yun yung unang setting. Pero, the theme is always, lagi akong may gustong itakas from that place. Kasi parang kulong kami. Hindi naman siya sa yung normal na kulungan. Pero yung area is surrounded by armed people. So, makaka-roam around ka sa vicinity pero hindi ka makakaalis doon sa specific place na yon ng hindi nakikipag laban, ganun. So, ganun lagi yung theme ng panaginip. And lagi akong may pinipilit itakas dun sa lugar na yon. And then that dream stopped nung nag-start akong mag-podcast. Kasi yun nga, during that panaginip, during those series of dreams, the Lord is knocking in my heart then to start a podcast that is based on my faith. And so nag-stop yon. And then bumalik na naman siya nung around May or June nung nakikipag hagil na naman ako kay Lord na I don't want to do this because sino ba naman ako? I'm not qualified. And I think the enemy has been telling that phrase din sa akin na you're not qualified. Sino ka ba? 'Di ba? And he's right. He is right that I'm not qualified. But the Lord called me. That's what I believe. And
ang dami kong gustong sabihin about sa kanya. About kay Lord. About my faith. About my relationship with Him. So, tinuloy ko yung pag-upload ko ng podcast. And then, nawala na naman yung dreams na yun. Recently, I'm not uploading any episode on the podcast. Kasi, kasi yun nga, binabother na naman ako ng thoughts ko na I'm not qualified. Pero I think the reason why masyadong malakas yung boses na yun is because I'm focusing on myself. Which dapat hindi. So I have to remind myself na I'm not doing this for myself. I'm doing this for the Lord. And for the people, for you guys that needs this. So, yung panaginip ko, so yun nga, same setting, same yung theme na meron akong gustong itakas. I think this time, ang gusto kong itakas is yung family ko and some friends, folks. And so, tinatry kong mag-sleep sa hands nung mga yung mga taong nagtatry i-captive kami. And lagi akong nakakahanap ng ways to slip out of their hands. Hinihingal ako. And then, nung dulo na fed up na sila. So, parang merong leader na nawala dun sa lugar. Parang nag-oversee dun sa lugar. Ang sabi is, parang in-inform niya na, in-inform nung mga nandun. Kasi diba walang conversation to. Pero, alam ko lang yung nangyayari sa paligid. So, in-inform nila yung leader na ang kulit nito, hindi to magpapahuli, parang ganun. So, ang ginawa ng leader is nagpaulan sila ng grenade. As in, yung parang arrow. Napanood nyo ba yung sa ano ba yun? Nakalimutan ko. Basta yung parang umuulan ng arrow. Pero this time, sa panaginip ko, ang umuulan ay granada. So, bawat inch ng heaven, ng langit, ay may grenade. So, nagbagsakan yung mga grenade sa surroundings namin. And ako, tinatry kong kunin yung grenade, tas ihagis dun sa malayo sa amin. Although, napakadami niya para magkaroon yun ng impact. And so, in my mind, okay na sa akin. Kahit naman ngayon like, okay na sa akin na mawala ako. I have been telling the Lord na, kunin mo na ako. I don't want to be in this place anymore. So, in and out of my life, alam ni Lord na ayoko na dito sa earth. So, okay lang sa akin kung pumutok yung granada sa mukha ko. Kasama ko doon, akala ko hindi na ako maiiyak dito kasi na-record ko na nga to. So, like, my emotion ay nalabas ko na. Pero, grabe si Lord. So, ang katabi ko nun is yung husband ko. Somewhere here in my right is yung anak ko. Iyayakapin ko na yung asawa ko because, sasabihin ko sa kanya na
I love you, babe, and I'll see you in heaven. And then nag-start ng magsabugan yung grenade dun sa may left part namin. But before, and nung mare-reach na kami nung mga pagsabog, kita ko yung para siyang may invisible wall, invisible bubble na nakapalibot sa amin. Hindi kami natatamaan nung pagsabog. And then, sa likod ko, may nag-start ng nung i-hug ko na pala yung husband ko, sabi ko, the Lord is alive. He is alive. Kasi granada yun eh. Wala kang takas doon. Sa bawat inch ng lupa, merong granada. 'Di ba? Ano ka doon? But sabi ko, the Lord is alive. He is alive. If He wants to rescue us in this, He will. He will be able to. So yun nga, nag-start na magsabugan. Hindi kami natatamaan. Parang pag tatama siya dun sa invisible wall, bigla lang siyang maglalaho. Parang mamamatay yung yung fire na dulot ng grenade. And then sa may gilid ko sa likod, may sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. So, yun lang yung sinisigaw namin habang sumasabog yung grenade. Ang dami namin na, marami na akong naririnig na voices na sumisigaw ng hallelujah. And then, nung humupa na, nung sumabog na lahat ng grenade, yung sa amin, wala siyang bakas ng sunog. Pero meron akong mga areang nakikitang nasunog. And may mga taong hindi nakaligtas dun sa sunog. And this is, I think, the most important part na hindi ko nasabi dun sa unang video na na-record ko is because I got scared sa kung anong sasabihin at mararamdaman ng ibang taong hindi naniniwala kay Jesus. But Jesus is alive and Jesus is the one. So, yung mga taong hindi naniniwala kay Jesus, hindi naniniwala kay Lord, is sila yung mga taong tinamaan nung grenade. Sila yung mga nasunog, naapektuhan ng mga grenade. So after nung humupa na lahat nung natapos na lahat ng pagsabog, makikita mo may patsi-patsi ng nasunog and may mga people na nasunog. So, I've been asking the Lord kung anong ibig sabihin nung dream, kung anong meaning nung dream. But, I believe yung pinaka meaning nung dream is you guys have to start to repent. You guys have to start believing in Jesus. You have to start searching the Lord in your heart. You have to start searching the Lord for yourself. Kung kaya ko lang, actually gusto kong i-show sa inyo na Jesus is the one. Gusto kong pilitin yung mga tao na Jesus is the one. Pero, hindi naman pwede yun. Si Lord niya, hindi naman namimilit. But I want you guys to search the Lord for yourself. Search the Lord in your heart.
That's it for now. I have so many things in my mind that I want to say. Pero that's it for now. God bless you guys. You have to accept Jesus na. I love you. Bye.